Mapa summer o holiday season, hindi nawawala sa bucket list na pinupuntahan ng mga turista ang summer capital of the Philippines, ang Baguio City. Mula sa malamig na simoy ng hangin, mga kakaibang adventure hanggang sa mga delicacies na gawa mula sa strawberries at Instagrammable na mga tourist spot, ilan lamang yan sa mga maraming dahilan kung bakit dinarayo at binabalik-balikan ang Baguio. The weather is very pleasant and cold also. Like, it feels very refreshing over here. Yeah, it's very nice actually. Yeah, it's the first time we visiting Baguio and we never expected like such a beautiful places. Like, it's really beautiful. The different kinds of places like stone and the botanical garden and this river and lake and everything. But it's very attractive, yeah. I love this place. I will visit it again with my parents. Nitong 2023, nakapagtala ang lungsod ng higit 1.3 million na tourist arrival, pero kaakibat ng patuloy na pagsigla ng turismo ng City of Pines ang mga hamong kinakaharap nito. Isa na nga rito ay ang problema sa basura, kaya naman gumagawa ng paraan ang lokal na pamahalaan ng Baguio upang huwag itong lumala. We already abandoned waste to energy project namin. And instead, we have already shifted to WTR. Ibig sabihin nito, waste to resources. We're not treating waste as a waste, but we're treating waste as a resource. Kaya nga, ito na yung programa namin ngayon, yung circular economy. At we're working closely with the United Nations Development Program. Sa tala ng Baguio City, aabot sa 592 na tonelada ng basura ang na-degenerate ng lungsod kada araw. Yan ay mas madami kumpara sa 400 tonelada ng nakokolektang basura kada araw noong pre-pandemic at 320 tonelada noong panahon ng pandemya. Meron din kami tinayo na aming Black Soldier Fly Facility para ito yung mga paglalagyan namin ng mga food waste. As much as possible talaga, kailangan talaga sa segregation pa lang point. Ibig sabihin, doon sa household pa lang, i-segregate na yung food waste. Ang problema kasi, paano i-dispose yung food waste? Kaya tinayo namin ang aming Black Soldier Fly Facility para doon namin dadalhin yung aming para kainin ng mga larvae. So nagtatayo pa kami yan, nagpropagate pa kami yan para itayo namin sa iba't ibang mga barangay. Batay sa 2022 Waste Analysis and Characterization Study, halos 36% ng basurang nakokolekta sa Baguio ay biodegradable o nabubulok. 30.82% ang nare-recycle habang 32.55% naman ang residual o mga basurang hindi na pwedeng i-recycle. Ayon kay Mayor Benjamin Magalong, ang pagtaas ng produksyon ng basura ay dulot ng pagdami ng mga turistang dumarating o bumibisita sa syudad. Gayon din ang pagkahilig ng mga residente sa online purchases kung saan andyan ang packaging and wrapping ay nakakadagdag sa malaking volume ng basura na nakokolekta kada araw. Dagdag pa ni Magalong na kailangan pa rin ng disiplina at pakikiisa ng mga residente at turista sa proper segregation ng mga basura. Grace Doctolero, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.